do you have in mind? Everyone who did your dirty work before. You know, with Meredith, Evelyn, Ino. I want Canor dead. First time ba nangyari yun? Nagalit siya sa akin kasi ang kulit ko rin. Hindi ko alam kung ako lang to Pero parang may napapansin kasi ako kay Atty. Alan Zap, my heart belongs to you. Only you. Hindi ako maagaw ni Era sa'yo. Okay? Atty. Alan? Sorry, attorney. Nadulas kasi siya eh. Nalalayan ko lang. Are you okay? Yes, attorney. I'm okay. You sure? Ikaw, attorney, are you heading home? Oo. Salamat ulit sa flowers. Hey, you take care. Okay, I'll see you later. I really need to be more careful with that one. Malakas yung pangamoy eh. Attorney Lilet, na-print ko na po yung mga documents na kailangan niyo. Nasa mesa niyo na po. Salamat, Miss Miles. Tama ba yung nakikita ko? Hindi ba siya yung viral online dahil sa scamming? Yung sa halina, play more, earn more? Ilang beses ko na rin kasi siyang nakita eh. Nakita ko rin siya online, pero iba yung sinabi niya sa akin. Nakausap ko siya. Biktima lang daw siya. Yung boss niya daw talaga yung totoong scammer. Kaya ko konsulta siya kay Atty. Abalos para humingi ng tulong. Kaya na-refer siya ng central office dito sa district natin. Kakausapin muna siya ni boss bago ma-assign ng non-judicial assignment sa isa sa mga naka-line up na NJ lawyers today. Mukhang next ka sa listahan, kaya baka mapunta sa'yo yan. Ganun ba? Galing po akong probinsya. Nakipagsapalaran po ako dito sa Maynila para po sa mas malaking kita. Hindi ko naman po alam na ganun po pala yung pinasok ko. Malaki nga po yung sahod pero ituturing ka naman pong busabos. Nagsubong ka ba sa mga polis? Nung makatakas po ako, yun po yung unang-una kong ginawa. What do you mean by nakatakas? Kinukulong ka ba ng mga boss mo? Hindi lang po yun, attorney. Kapag hindi po ako nakakaabot sa kota ko po, binubugbog po ko. Yung pinapalo po sa akin, yung yantok. Pilipino ba itong mga boss mo? Opo. Purong Pilipino po. Nakakalungkot nga po isipon na Pilipino pa po ang mangsascam sa kapwa niya Pilipino. Mawalang galang na po kung makikisali ako. Paano nang scam yung amo mo? Una po, meron po siyang listahan ng random cellphone numbers, tapos ibibigay niya po sa amin. Titext po namin yung isa-isa. Kunwari po link ng gaming app. Tapos po, kapag binuksan po yun, registration form po ng isang gaming app. Pag finill out na po nila yung link, magkakaroon na po kami ng access sa mga cellphone nila. Sa mga cellphone numbers po nila. Tapos, magkakaroon na rin po kami ng access sa e-wallet po nila. Malalaman na po namin yung password. Ganyan na ganyan po yung nangyari sa tito ko. Para-paraan talaga ang mga kawatan. Excuse lang po.
May live online news po ngayon, tapos may nahuli raw pong big boss ng online scamming hub. Nakadetain po siya sa police station malapit sa atin. Darren Yuludok ang pangalan. Attorney, yun po yung boss ko! Come on. Han? Patricia? Ramir, bakit hawak mo yung phone ko? Patricia, sino itong tumatawag sa'yo unregistered number tapos ang dapang messages na hindi pwedeng di ka mawala mamaya tapos ano to, alam niya yung sikreto mo? Makakahinga na tayo ng maluwag. Matitigil na yung mga scamming apps dito sa atin. Nahuli na yung pinakamalaking isda. Sana nga. Dami na nilang nabiktima, ah. Target kasi talaga ng mga scammer na yan, yung may mga matitinding pangangailangan. Gaya ni Maylene, di ba? Wala siyang pera kaya madali siyang scam ng boss niya. Well, may iba-ibang klase din ng scams, ah. Kasi may mga scams na ang tina-target talaga nila ay yung mga emotionally vulnerable. Kasi pag vulnerable ka, mas madali kang manipulahin. Magaling talagang magbasa ng mga tao yung manloloko na yan. Excuse me, ladies. May lakad pa kami ni Ingrid. Enjoy! Salamat. Ano to, Patricia? Meron bang message yung sasabing huwag kang mag-bail out? Come on, Patricia. Is this the reason kung bakit parati ka nawawala ng gabi-gabi? What's the big secret? Yan din ang question ko, Han. Eh, hindi ko kilala yan. Unregistered number, di ba? Ano nga to, Patricia? Well, probably it's some kind of boodle or impersonation scam. Di ba uso yung mga tao nagpapadala sa'yo ng mga fake messages at saka ng mga emergency messages, tapos mamaya hihingaan ka lang ng pera dahil akala mo kilala ka nila pero yung pala binenta na ng kung sino dyan yung aking registered number sa scammers para hingian ako ng pera. You know what? I won't fall for that and neither should you. Kung sabagay, ang registered number nga yan. Sige na. Papalo na ako. I have a meeting with the client, okay? Okay. Bye-bye. Stupid!